Amen. That's right. For all of the problems in life, the answer is Christ. As sabi ko sa inyo kanina mga kapatid, we are blessed that we have that name in our lives. Amen. Amen. All right, let's all stand up, please. And as we go through the main preaching, and I believe that once again, God will bless us with the message that we need. Proverbs chapter 22, verse number 1. We were able to read this on our Bible reading this morning. Kung hindi po kayo nakaabot, pag-usapan po natin ito ngayong pong umaga po na ito. And I believe this will be a great blessing to us. Proverbs chapter 22. Proverbs chapter 22, verse number 1. Are you there? Amen. Amen. The Bible says, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Very familiar passage. Once again, let's say the verse. If you can recite the verse, it's good that you can recite. If you can read it there, let's read it all together. The Bible says, chapter 22, verse 1. Ready? Read. A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, we cannot deny the truth that people care too much for their names. We cannot anymore deny the truth that they strive and struggle to have an identification that will stand out amongst the other. Hindi na po natin may tatablay, may tatanggihan sa panahon po natin ngayon. And it's very evident, and we all are witnesses na nangyayari po yan sa panahon po natin ngayon. In using the different ways or different agendas na pwedeng gawin ng tao, gagawin po ng tao ang kapamamaraanan para lang maipakilala o magkaroon ng isang pangalan. Alam niyo po mga kapatid, yan ang kailangan na maling pagtuunan natin pansin bilang isang Kristiyano ngayon, because we might not even know it na mismo sa loob ng ating simbahan ay gumagapang na ang dyablo para lukohin tayong mga Kristiyano na pinipilit na mabuhay ng totoo ayon sa salita ng Diyos to create our own name and hide the highest name. Mga kapatid, maganda na pagbulay-bulayan po natin ito muli sa ating pong mga sarili sa umaga po na ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at patuloy niyo kami pinapangunahan, O Diyos, at binibayaan ng inyong pong salita na siyang aming kailangan, Panginoon, sa oras po na ito. Nawa, Panginoon, patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa po sa amin, Panginoon, na pagkalooban niyo po kami ng inyong pong wisdom, knowledge, and understanding. I cannot do this without you, O God. Please empower me as well. Wala po kami lahat kakayanan, unawain ang mensahe po ninyo sapagkat kami ay tao lamang, O Diyos. We are limited, O God. We cannot reach your mind. We cannot reach your thoughts. We cannot think the way you think, O God. Katulad po na sinabi niyo sa book of Isaiah, your ways are higher than our ways. Your thoughts are higher than our thoughts, O God. Kaya, Panginoon, hinihiling po namin sa inyo sa umaga na ito, please, O God, please, pour out your wisdom, knowledge, and understanding to us. And Holy Spirit, O God, please continue to flow through us. Make me a blessing to your people, O God, and give us all the right attitude towards the message that we'll be hearing this morning, O God. Please help us to have a self-evaluation this morning, O God, so that hindi po kami patuloy na malinlang ng dyablo at mamuhay ng the same Christianity na ipinapromote ng mundo. Once again, O God, please be with us on this last part of our service, O God. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. Please be seated. So, as I said a while ago, brethren, sa panahon po natin ngayon, we cannot deny the truth that this is what's happening around us. People strive and struggle in their own ways to create a name for themselves. You see, they strive and struggle just to create a name for themselves. Young people, listen carefully, young people, you know that this is really what's happening in the world today. It's very rampant lang. Pagdating ngayon sa mga young people natin, is very rampant through the social media. And the sad part is that even adults today, nalululog na rin sa social media.
Kasi alam mo dati naaabutan ko pa yung panahon, biyaya ng Panginoon na nakaabot pa ako sa panahon na kapag ka sinabi ng mga matatanda na yan ay pambata, wala ka makikita na matatanda na nakikimigil sa issue ng bata. Ang problema sa panahon po natin ngayon, because of that matter that I was telling you a while ago, na gusto na ng taong makapag-establish ng kanilang sariling pangalan, mapabata, mapamatanda, wala nang pakialam basta makapag-create ng sariling pangalan. You see, that's the saddest part. Sabi ko nga po sa inyo kanina, makikita natin ngayon na nakakalungkot isipin na even adults are already victims sa bagay po na ito. Makikita natin sa social media, lahat gagawin para lang makilala. Lahat gagawin para lang sumikat. Lahat gagawin para lang makamtan yung gusto nilang makamtan. It's because, mga kapatid, we cannot deny as well the truth na if you strive to create a name for yourself, laging may kapalit yan. Laging may kapalit yan, kapatid. Hindi po natin, para sa aming mga bisita, alam kong hindi po lingid sa inyong kaalaman, laging may kapalit yan. It will cost you something if you want to establish a name for yourself. You see, hindi kami pwede, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi kami pwede kung wala kang gagawin na kakaiba, hindi ka kikilalanin sa lipunan. You see, you've got to have a position. You've got to have something na pwede mo ipagmalaki, na pwedeng makita sa iyo para tingalain ka ng tao. Or there should be something na gagawin mo para ikaw ay makilala ng tao. In their own ways. Sabi ko nga po sa inyo kanina, the saddest reality is that biktima na rin ang mga adults sa mga nangyayari sa young people ngayon. Wala nang pinipili. But the most sad part, ang pinakamas nakakalungkot, that even Christianity today is being affected. And to be honest, brethren, if we are going to be honest, using the light of God's word, brethren, you cannot anymore call it Christianity at all. You see, sa kaganaan na gusto ng tao na magkaroon ng pangalan sa sariling pagkakakilanlan, even though they're promoting and professing that they call themselves Christians, you cannot see Christianity at all. Brethren, sadly, sabi ko nga, nakakalungkot, nakakainis, whatsoever it is, brethren, na pwede nating ilagay na salita. Pero hindi maganda sa paningin ng mga sumusunod na henerasyon that you'll be hearing homosexuals call themselves Christians. But it's very rampant, brethren. Makakita sa ilang beses kung ginagamit na illustration dito. Natutuwa pa tayo pag nakakita kayo ng mga bakla. They're just trying. Yun na nga, pinapahalagaan na nga nila, pinapangalandakan na nila sa sarili na that they do that, most of them do that just for the sake of their job. I told you, it will cost something when you try to make a name for yourself. It will always cost you something. O para po sa mga bisita po namin dito, maraming nagtasabi, this is hate preaching. No, there's not a hate preaching. What we hate is sin and not the person. What we attack is sin, is not the person. Brethren, napaka-importante po na maging maliwanag ito sa atin. Homosexuals call themselves Christians. And what you can see today, corrupt government officials are also addressed to be Christians. The office, everything, mga kapatid. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, kung magiging honest, we're going to look in the light of God's Word. Even the Lord Jesus Christ, kung paano siya nagalit nung ginawa ng palengke yung kanyang iglesia, I believe ko nandito rin ngayon ang Panginoon Jesucristo. Grabe na siguro rin galit ng Panginoon Jesucristo na maraming nagpapakilalang Kristiyano, ginagamit ang kanyang pangalan, but yet they cannot see Christ in their life. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, they want to make a name. They want to make a name. And the truth of the matter, brethren, is that what Satan is trying to do is to change the name so that Christianity will be focused more on the personality. It will not be any more Christianity, but personality. What I'm simply trying to say, brethren, is what? Take note of the word Christianity. Tatanggalin si Kristo para ang lilitaw ay yung sariling pagkatao.
tearing down Christianity so that ang lilitaw are their own personalities. Kaya nga mga kapatid, sabi ko sa inyo, if someone will wanted to make a name, they're just using Christianity as a part of their profile. It's just already a status. It's just already a status symbol. But na hindi na mismo yun ang pinakapagkakakilanlan ng tao. Mga kapatid, at para sa bisita po namin ngayong umaga, ang Kristyanismo ay hindi dinisenyo para maging cover up sa ating pagkatao. But Christianity is tend to be the life that should be lived in this world. That's what Christianity is all about. Christianity is all about, it's not about display. Kaya nga mga kapatid, ganyan po, sabi ko po sa inyo kanina, ganyan bulagin ng dyablo ang Kristyanismo. You see, papapasukin niya sa loob ng simbahan, palalabasin, sasabihin siya ay Kristiyano. Yung pumapasok sa simbahan, sasabihin na siya ay Kristiyano. Even though after ng weekends, pagdating ng weekdays, there's no Christianity at all. Madalas natin naririnig dito yung ilustrasyon na yan, mga kapatid. Pero sabi ko nga, if we're not going to be aware and we will just be passive, brethren, nawawala na yung pagkakakilanlan. Nawawala na yung Christianity. Ang lumilitaw na lang ay yung tinatawag nating personality. You see, people thought that when they make a name for themselves, akala ng maraming tao, it will bring them peace and ease in life. Akala ng tao ngayon, mga kapatid, pagka nakagawa ka ng pangalan mo sa sarili mo, aalwan yung buhay mo. Akala nila gagaan yung buhay mo. Akala mo, easy ka na sa buhay. Siyempre, pag nakilala ka na, may pera ka na, kitang-kita nyo naman sa social media, punta dito, punta dyan, pasyal dito, bili ng ganto, bili ng ganyan. You see? So lahat makukuha mo. Ay, sarap ng buhay ng mga to. Sabi nung Kristiyano doon sa hindi Kristiyano, sana all. Yung Kristiyano sinabi sa hindi Kristiyano, sana all. Yung Kristiyano na inggit sa hindi Kristiyano, sana all. Ang kinainggitan is yung pangalan na meron yung tao na hindi niya nalalaman yung kanyang pagiging Kristiyano ay isang mabigat na pangalan. Young people, naunawaan niyo ba yung pinag-uusapan natin dito, young people? Let me talk to you for a while, young people. Ano ang lumilitaw sa buhay mo sa araw-araw? Is it Christianity or your personality? When it comes to your career, when it comes to your schools, and even for us adults, when it comes to your job, ano ang nakikita sa atin? Is it the Christianity or it is our personality? Sabi ko nga sa inyo, mahirap na pagka lalo na kung meron ka ng posisyon sa kitang-kita po natin, hindi natin may pagkakailayan sa ating pong bansa. Na kung sino ang may posisyon sa ang may pangalan. Kaya nga mga kapatid, mapalad tayo nandito sa simbahan natin. Tinuturuan po tayo that we can use our position to promote Christianity and not our own personalities. That's true Christianity. True Christianity is not promoting your personality, but promoting the Lord Jesus Christ Himself. They thought having a name will ease their life. They thought having a name will bring peace in life. Pero mga kapatid, most of them na nag-isip niyan, and they try to achieve it, looking in their end, they still end miserable. Sila ay namumuhay ng pagod. Akala nung iba, basta-basta, I do believe you have an idea with this. Akala ng iba, masaya yung mga artista sa buhay nila eh. Yung mga iniidolo nyo na talaga naman, pag nakita ng mga babae, yung mga talaga namang yung foundation, para talagang ispasol eh. Lalaki yun ha. Oh, ha? Midnight cry. Yeah? Kaya ko sinasabi, mga kapatid, talaga naman, kala natin, gandang hangang-hanga tayo. Uy, alam mo, napanood lang yun. Alam mo yan, ang bait talaga niya ni ang bait niya ni Tanggol.
Oh, dami ng ngitian, daming avid followers, ha? Alam mo, ang bait talaga ng artista yun na yan. Nakasama mo? Alam mo, kitang-kita mo talaga, no? Mapagbigay siya sa mga mahihirap, nabigyan ka? Alam mo talaga kaya hangang-hanga ako dyan. Ang galing talaga niya, ang galing niya makisama, nakasama mo. My question this morning is, yung mga ganong klaseng kataga, mula sa young people hanggang sa ating adults, nasabi mo ba yan sa Diyos? Para po sa aming mga bisita, ang pinaka-importanting ipinapangalandakan po namin dito ay maitaas ang pangalan ng Panginoon. The question is, yung mga paghanga na meron tayo sa personalidad, naibigay mo ba sa Diyos? Alam mo talaga, ngayong umaga, alam mo, bait mo Lord, ginising mo ko. May hangover pa ako nito. You see? Kung titingnan natin mga kapatid, yung realidad. You see, they thought may easy life. But itong mga tinatawag natin, hinahangaan ng tao, sabi nga, ginamit ito na illustration, if I'm not mistaken, ginamit ni Sir Maki ito sa Staying Alive. Binanggit niya ito last time. Akala nyo, masaya, may makikita nyo, magugulat ninyo pagka sa camera, ang bait, talagang papakita ang tao talaga eh, talagang ang bait. Pero ano makikita nyo? May mga naglalabas sa social media, napipikon sila, nagsasabi, pwede bang pahinga muna ako? Yung mga tinatawag ng mga paparazzi ko, no? Ang bira makikita mo yan eh. You see, bigla na lang nilitaw yan. Bakit? Pag gusto nila sila, ay, ito pala yung totoong ugali, ito pala yung totoong ugali. Yan yung sinasabi natin. It's because it's their personality. Sabi nga natin, artista yun. Umaarte lang siya. Hindi siya yun. Kaya pag sinabi mong, talagang tagapagligtas si Tanggol. Naipagtanggol ka na ba? Na-appreciate mo yung pagtatanggol ng Tanggol? Ay, yung totoong tagapagtanggol, na-appreciate mo? Madali lang mag-appreciate ng tao sa kanilang personalidad. Pero yung Christianity mo, kailan mo na-appreciate? Yung Christianity natin, yung Christianismo natin, kailan natin na-appreciate yung Christianity natin? Kaya nga nakikita natin mga kapatid sa panahon ngayon, hindi na re-represent ng tama ang Kristyanismo sa kadahilanan na hindi na itataas ang Panginoong Jesucristo. Kahit na ilang beses lang nagpapakilala ang isang tao na Kristiyano, kung hindi ang Panginoong Jesucristo ang naitataas, wala yang ipinapakitang totoong Kristyanismo. Mga kapatid, hindi yan paghuhusga sa tao. Nasa Biblia po yan. Why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? They profess that they know God, but in works they deny Him. It's in the Bible. It's not from my words. Hindi po ako magsasalita sa inyo nang wala sa Biblia. Kaya nga makikita po natin pagod din pagkatapos. Dumadating sila sa punto ng buhay nila, nag-iiba rin yung kanilang pakikitungo sa tao. Bakit? It's because it will never bring you peace and ease in life if you will focus on creating your own for your own name. Alam niyo po kung ano naman naapektuhan? Value of life. Ano po ang nangyayari ngayon? The value of life is not anymore in the proper scale to weigh in so they can still see if their life has more value with it. Ano pong ibig ko sabihin? Hindi na nila ngayon natitimbang ng tama kung yung buhay ng tao ngayon valuable pa. Bakit? Social media. Kakain sa bowl, sumikat lang. Para lang magkaroon ng pangalan sa sarili, magla-live, tulog. Iba naman sa inyo, nanonood din. Kaya mo 24 matutulog siya, ila-live niya yung pagtulog niya. Hindi ko alam kung anong gusto niya ipagmalaki yung hilik niya. Pambirong pagkakakitaan lang yan. Mer, mayaman na tayo, Romer. Kaya marami ako sa full time niya.
Kung yun lang papagkakitaan pala yung tulog na yun, ang bira. Gusto nila naka-duty pa eh. Ay. You see? So mga kapatid, again, the value. People exchange the value of their dignity just for the sake of creating their own identity. Mga kapatid, nakakalungkot nito, even Christians are starting to compromise just to attain a desirable prize. Sabi ko sa inyo kanina kung pastor nga, ang finiflex na hindi gawain ng Panginoon, kundi yung kanyang sariling possession. Where's Christianity in there? We're not trying to judge people here, but that's the saddest part na nakikita. Kasi ililitaw ng Diyos ang hindi tama para masumpungan natin ang tama mula sa liwanag ng kanyang salita. Yan ang kagandahan sa salita ng Diyos. Hindi tayo pipilitin ng Diyos na mamuhay sa isang pantasa, sa isang ilusyon, kundi patuloy tayo liligyan liwanag ng salita ng Diyos para mamuhay tayo ayon sa pananaw ng Diyos at hindi sarili nating pananaw para maitaas ang Panginoon at hindi ang sarili nating pagkatao. Brethren, the big question for this morning is, in your present situation, are you living your lives with dignified identity? Are we living our lives with dignified identity? Going back to that passage, mga kapatid. Going back to that passage, maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Madalas na dadaanan natin ang talatang ito na babasa natin. This might seem light anymore to us. But this passage ay may mabigat na implikasyon. A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor rather than silver and gold. A good name here, it is an appellation. It is an appellation with the implication of honor, authority, and character. That's what a good name here is all about. Yung salita na name po dyan is not just talking about the proper noun that is given to us by our father or by our mother, but the name here, it implies the identity of the person. Na pag pinag-usapan po natin yung identity, it is the distinguishing character or personality of an individual. Kaya nga, if you are living a life with a dignified identity, dignified means a serious manner that is worthy of respect. And brethren, let me tell you, if we as Christians, kung di natin nasumpungan yung pamumuhay na bilang isang Kristiyano, never can we live our lives with dignified identity. Wala tayong may papamuhay na buhay na worthy of respect. It doesn't matter kung anong posisyon mo sa gobyerno. It doesn't matter kung anong posisyon mo sa opisina mo. It doesn't matter kung gaano kalaki ang sinisweldo mo. It doesn't matter kung gaano ka katalino. But without the presence of the Lord Jesus Christ in your life, we will never be able to live a dignified identity. Patuloy lang tayong mamumuhay, magsusumikap para sa wala. Papagurin mo lang yung sarili mo sa pagpapakilala mo. But in the end, mamamatay ka, kakalimutan ka rin ng tao. Pero mga kapatid, merong isang personang namatay sa atin, mga kapatid. Ilang taon nang nakalipas. Matagal ng panahon na nakalipas na siyang namatay para sa atin. Pero let me tell you, at this very time, naaalala pa rin siya ng tao at buhay pa rin na nagbibigay sa atin ng tamang pagkatao. Take note of this, young people. Yung hinahangaan nyo, lalaos yan. Malalaos yan. Pag nagunaw na yung foundation yan, laos na yan. You see, malalaos yan. Bakit? Tao lang yan eh. Yung persona ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ilang taon na nakalipas, buhay pa rin hanggang ngayon. You see, and that's what Christianity is all about. You see, kaya makikita po natin sa panahon ngayon, mga kapatid, this is what we have to understand, brethren. People are being blinded by Satan that even on this matter, hindi na po natin nakikita
that our Christianity is all about our spiritual affiliation and not about our physical information. Hindi tinutukoy sa Kristyanismo kung hindi tinitingnan kagad na Christian ako, Christian ka rin, ay Christian. It's not all about the information na Kristiyano ka nilalagay mo sa biodata. What's your religion? Christian. Lagyan mo sa dulong gaa para maganda. You see? Sana may kita po natin, nakikita mo doon, nandoon na lang. It's just for the sake of information. But brethren, Christianity is all about your spiritual affiliation. Kaya nga, if you live your lives in dignified identity, that will tell the world and tell the people around you na you are spiritually affiliated with the Lord. You see na, itong problema mga kapatid. People today use worldly matters to fix up spiritual matter. Tingnan nyo ha? Tingnan nyo mga kapatid. Christianity. Gustong pasikatin ang Christianity gamit ang kamunduhan. Hindi nyo po ba napapansin? Meron na siyang mugshot. Kristiyano rin yun eh. Oh, Kristiyano rin yun. Pero ba't may mugshot na siya? Naka-orange siya na t-shirt. Yung appointed son of God. I'm not trying to attack the religion, but they're promoting Christianity as well. Maliwanag naman po yan. You see that, brethren? Pero bakit yun ang kinahantungan? Because it's the personality. That's not Christianity, it's personality. Do you understand it, brethren? It's not about living in a dignified, because true Christianity will help us live in dignified identity that will tell the people, hey, that Christian woman, that Christian man, that Christian father, that Christian mother, that Christian young people, they are affiliated with the Lord. Kaya nga mga kapatid, hindi ka after dun sa kaalwanan ng buhay. Ang mas pagfokusan natin sa Kristyanismo, yung respetuhin yung buhay mo. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, tingnan nyo mga kapatid, maraming nag-i-strive to make a name for themselves in their own corrupt ways. Anong wala sa kanila? Value of life. Why? There's no respect at all. Why there's no respect at all? Because that's a sinful personality. It's not the holiness of the Christian life. Mga kapatid, bigyan ko kayo ng magandang illustration dyan sa bagay po na yan. In the Bible, meron ako mga taong babanggitin sa inyo na meron silang kakayanan na mag-create ng sarili nilang pangalan. Kasi meron sila. But yet, they choose to stand on their spiritual affiliation. And that tells their dignified, that speaks of their dignified identity. First, Jacob. Sir, human nature. Jacob. Genesis chapter 32. Open your Bibles with me in Genesis chapter 32. Genesis chapter 32, and then we'll read verses 24 to 30. Are you there? Amen. Sabi ng Bible, Genesis chapter 32, verse 24 to 30. Verse 24, and God, Genesis chapter 32, sorry. Verse number 24. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. And when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh. And the hollow of Jacob's thigh was out of joint as he wrestled with him. Wrestler pala si Jacob. Verse 26, and he said, let me go. Sabi nung ka-wrestle ni Jacob, let me go, for the day breaketh. And he said, Jacob said, I will not let thee go
except thou bless me. I will not let thee go except thou bless me. Now let's pause there for a while. Who is Jacob? Sino ba si Jacob? He is the son of Isaac and Rebekah. And he is the younger brother of Esau. And we all know the story. Hindi ko na po masyado yung i-detalye sa inyo to save time. And we all know the story na nagkuntsaba sila ng kanyang nanay para i-trick ang kanyang tatay, alright, para makuha ang birthright. Alright? So sa madalit sabi, given the fact na yun ang gusto niyang makuha, we all know what birthright is. Mana ba? Mana. Yung pinag-aagawan ng maraming Pilipino. Na yung mana lang makukuha sa magulang, nagpapatayan pa nga yan eh. Para lang mapunta kung kanino mapupunta yung mana eh. Lalo na pag lupain ang usapan, talagang wala ka makamag-anak, tagaan yan. You see that? Bakit? We know that the birthright is a valuable prize. It is something with value na pag nakuha mo yun, ano pang hahanapin mo? Lalo na sa panahon na yan, mga kapatid, sa panahon nila, mga kapatid, makikita natin in Bible times, kapag sinabing birthright ay talagang yan yung makukuha nila sa kanilang tatay. You see? Yung naipundar ng kanilang ama. You see that? So makikita niyo po dito, si Jacob, yung kinuntsaba yung nanay niya para mai-trick nung bunso yung kanyang panganay. Grabe talaga itong mga bunso na to. na kaya ako sinasabi yan, mga kapatid, tingnan niyo po, listen carefully. Going back to the story. Kaya nga napangalanan siyang supplanter. You see? Bakit? He make a deceitful way para palitan si Esau. To change Esau's place para makuha yung birthright. To make the story short, nakuha ni Jacob yung birthright. We all know that. Na-bless, hindi na pwedeng bawiin yun eh. Nakuha niya na yung valuable prize na inaasam niya. Pero anong nangyari sa relationship nila ni Esau? Sira ang relationship nila ni Esau. Hindi sila nagkaroon ng maayos na kasunduan. Naghiwalay silang dalawa ng hindi maayos. Naghiwalay yung magkapatid ng hindi maayos. Dahil sa ginawa niyang palinlinlang sa kanyang tatay, makuha lang ang kanyang valuable prize na inaasam. Going to the fact na nakuha niya, mga kapatid, ito na. Marami siya. Kung hindi na po natin isa-isain, marami po tayong talata mababasa, pero makikita po natin dito, going back to the time, bago siya maipagtagpo kay Esau, may dala siyang possession. Grabe yung kanyang possessions na kanyang dala-dala. Talagang makikipag-ayos siya eh. Grabe yung kanyang dala-dalang possessions. Pero mga kapatid, ito na, going to the part na binasa po natin. Sinabi na po dito, forward to the time, dumating na sa punto na naiwan si Jacob mag-isa on their journey, and there wrestled a man with him in the breaking until the breaking of the day. Pambira. Siya UFC, 3 minutes lang. Ito until the breaking of the day. You see, walang kakaibang laban to. You see, at ang isa pa nito, hindi pa tao yung kalaban niya. You see that? Now, moving on, dahil sa hindi siya mapangawalan, sabi dito ni Jacob sa verse number 26, so sinabi sa kanya, let me go for the day breaketh. And he said, I will not let thee go except thou what? Bless me. Again, the question is, wala ba si Jacob? If you get the point, wala bang yaman si Jacob? In the story, meron. May kakayanan siyang mabuhay man ng maalwan. Bakit? Nasa kanya yung birthright eh. Nakuha niya yung something na bubuhay na sa kanya at sa kanyang pamilya. You see that? Meron na siyang malaking possession. A valuable possession ay na kay Jacob na kung tutusin, kung titingnan po natin sa panahon po natin ngayon, hindi mo naaasamin kung ano pa ang maliit na blessing.
Kaya nga mga kapatid, also, alam nyo, maganda po itong kwento na ito ni Jacob. In fact, maganda po na makita rin po ninyo, ma-realize din natin minsan, ang dami nating hinahanap, ang dami na pala sa ating pinagkaloob. Sinegwayan ko lang po yan. Baka marami sa ating Jacob eh. May isa dito. Kasi pangalan niya po talaga yun. Now, kaya ko sinabi, but yet, despite na alam niyang meron siya, he still strive and fight for what? The blessing. It's blessing over the birthright. Mas pinili niya pa rin at mas alam niya na yung kinuha niyang possession na it seemed na malaki and priceless possession, it's a birthright. Pero alam niya mga kapatid, iba pa rin yung blessing na galing sa Diyos. Mga kapatid, let me make this clear sa bawat isa sa atin. Kahit anong gawin yung paghihirap sa buhay natin, masabi lang natin na magkaroon ng makaalwan man lang sa buhay na ito, mga kapatid, hindi mo may enjoy yan. Because we should know the facts and the truth that the only possession and the only prize that we can enjoy is if that is a blessing from the Lord. Kaya nga maliwanag sinasabi ng Biblia pagdating sa pamilya, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Pwede mo namang maitaguyod ang pamilya mo nang walang Diyos eh. But the question, is that a blessing? Kaya nga po napapansin nyo mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, people strive to make a name. Ang rason nila, hindi naman para sa akin yan, para sa pamilya ko yan eh. But are you enjoying it? No, you're not. Bakit? At the end of the day, pagod ka eh. At the end of the day, ikaw na lang ang nakahiga sa kama eh. At the end of the day, alam mong may hindi ka kaayos ang tao. At the end of the day, alam mong may nasagasaan kang tao. Bakit? It's your way. And it's not Christianity at all. Alam mong naapektuhan yung pangalan mo. Aanhin ni Jacob yung priceless possession of that birthright. Hindi naman sila magkasundo ng kapatid niya. Kaya tingnan niyo ang sabi niya. Anong sabi dito ni Jacob? Except I will not let thee go, except thou bless me. Now verse 27. Sabi dito ng Bible, and he said unto him, what is thy name? Nakuha niyo ba yung sinasabi ng Bible, mga kapatid? What is thy name? Birthright over the name. Nasira niya yung pangalan niya because of wanting the birthright. Kaya alam ng Diyos na ang magandang blessing ay ano? Palitan yung nasira mong pangalan. I don't know if you get the point, brethren. Ang tanong sa kanya, what is thy name? What is thy name, mga kapatid, kung hindi papalitan ng Diyos ang ating pangalan sa mga oras na ito, kahit na ano pang ilagay mo sa umpisa ng pangalan mo, PhD, doctor, whatever it is na ilagay mo dyan, mga kapatid, hanggat hindi Diyos ang pumapalit sa pangalan mo, wala tayong pwedeng ipagmalaking pagkatao. What is thy, ang kanino tanong, what is thy name? Oh yeah, sabihin na natin na Mercedes-Benz ka, sabihin na natin kung saan-saan armored ka, ano-ano pera meron ka, may malaki kang lupain. Matanong, kamusta ang pangalan mo? Ayun, nakalagay sa chalkboard. You see? Kamusta ang pangalan mo? Malinis ba? O kilala ka sa social media kasi, oy, pambira, yung binabas ng binabas. Bakit? Alam na kurap yung tao. Kaya nga ang tanong sa kanya dito, what is thy name? Pinapakita sa atin ng talatang ito, mga kapatid. That good name is still much more valuable than the chosen riches of this world. Than silver and gold, still the name is more valuable. Kaya nga ang pinapalitan sa atin ng Diyos ay yung pagkatao natin, hindi yung possession natin. Ang pinapalitan sa atin ng Diyos ay yung identity natin at hindi kung anong meron tayo. What is thy name? And he said, Jacob. Sabi ng angel, apakapangit. Hindi, wala.
Sabi sa verse 28, and he said, thy name shall be called no more what? Jacob, but what? Israel, for as a prince hast thou power with whom? Affiliation. Has power with God and with men, and has what? Prevailed. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Pinalitan yung kanyang pangalan ng isang pangalan na affiliated sa Diyos. It is the good name. From having Jacob, which means supplanter, now he became Israel. He was blessed to become Israel, affiliated with the Lord. Ngayon, mga kapatid, kamusta yung pangalan natin? Kamusta ang pagkakakilala sa atin ng kapitbahay natin? Kamusta ang pagkakilala sa inyo, young people, sa eskwelahan nyo? Oh, pambira. Oy, dumada moves. Kamusta ang pagkakilala sa inyo sa opisina nyo? Kamusta ang pagkakakilala sa inyo? Kinikilala ba kayo at nire-respeto kayo? Kasi siyempre, pag may nakurakot, bigay dito. Sige, hati-hati tayo. O kamusta tayo? Kamusta yung Christian identity nyo? Are you living in dignified identity today? How's your name? What's your name? Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nakakalungkot mga kapatid, ipagpapalit ng tao ang kanilang pangalan para lang sa kasikatan. Lahat na gagawin ng pamamaraan, di baling bumaba ang respeto sa kanyang pangalan, importante sikat siya. Kaya sabi ko sa inyo, tinanggal yung Christ sa Christianity, kaya napunta sa personality. Now, makita natin si Jacob. Alam niyang meron siya, pero hindi niya pinagmalaki yun. Kasi alam niya pa rin na mas maigi ang blessing kaysa sa birthright. At alam naman ng Diyos kung ano ang mas magandang possession niya, hindi yung kanyang material, earthly and temporal possessions. But it is His name that is affiliated with God. Kaya nga mga kapatid, bilang Kristiyano, membro man tayo ng simbahan po na ito, at para sa aming mga bisita, tayo po lahat na nasa loob ng auditorium po na ito, wag nating payagan na linlangin tayo ng dyablo na dungisan yung dignified identity ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo. Second, personalities. Kanina, isang tao lang, ngayon tatluhin natin. Na familiar sa atin ngayon kasi medyo sikat pa siya sa isipan natin. Sino yon? The 3 Hebrew boys. The 3 Hebrew boys. Daniel chapter 1, verse number 6. Sino yung tatlong Hebrew boys na ito? Alam kong kaya natin sabihin, sino ito sila? Napakaganda. Yun ang inaantay kong sagot. Kasi nakilala natin siya. Nakilala natin sila sa maling pagkakakilanlan. Nakilala natin sila as Shadrach, Meshach, and Abednego. Pero ang tanong, Diyos ba ang nagbigay ng pangalan? What is thy name? Diyos ba yung nagbigay ng pangalan? Kaya ngayon agad ang tanong ko sa inyo, sino yung 3 Hebrew boys? Si Shadrach, si Meshach, si Abednego. Sumikat sila sa maling pagkakakilanlan. Bakit? Hindi naman nila gawa. But my point is, ganyan ang trickery ng dyablo sa Kristiyano ngayon. Papagandahin ko kunyari yung pangalan mo. Para maunawaan nyo, punta tayo sa Bible. Daniel chapter 1, verse number 6 to 7. Let me just read from verse number, let me just read the whole, the verse number 1, not the whole chapter. In the 3rd year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessels of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, small g. And he brought the vessels into the treasure house of his God. Verse 3. And the kings
And the king spake unto Ashpenaz, the master of his eunuchs, that he should bring certain of the children of Israel. Tandaan niyo po certain. Certain of the children of Israel and of the king's seed and of the princess. Children in whom was no, come on, say it with me, children in whom was no, but well, and in all, and what? And understanding what? And such as had ability in them to stand in the what? King's palace. Ang matindi. And whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. Sino itong mga ito? Children of Israel. Nakita nyo, ganda, di ba? Maliwanag yung tinuturo ng Biblia. Ibig ko sabihin, yan sila. Because tao ng Diyos to eh. Maganda, tao ng Diyos to eh. And verse 5. And the king, dahil yun yung kanilang pagkakakilanlan, verse number 5, and the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Now here's the thing. Sino-sino yun? Eto na. Now among these were the children of Judah. Sino daw yon? Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, unto whom the prince of the eunuch gave names. Take note of that. Unto whom the prince of the eunuchs gave names. For he gave unto Daniel the name Belteshazzar, and to Hananiah of Shadrach, and to Mishael of, and to Azariah of Abednego. Sino nagpangalan sila kanila na Shadrach, Meshach, and Abednego? The prince of eunuch. Pero ano ang pangalan nila at pagkakakilanlan nila as children of Israel? Hananiah, Mishael, and Azariah. Now, tingnan niyo po mga kapatid. Pagtatabihin natin yung kanilang mga pangalan. And from here, makikita ninyo kung anong ginagawa ng dyablo sa tao ng Diyos to take credit of the Lord's personality. Tingnan niyo po Hananiah means Yahweh is gracious. Do you believe that? Amen. Amen. We all believe that. Mishael means who is like God. Ibig sabihin, that is a question na ibig sabihin, wala nang tutulad pa sa Diyos. The next, Azariah, which means what? Helped by God. Tinulungan ng Diyos. All their names are affiliated with God. Nakita niyo ba mga kapatid? Nandun lahat ang Diyos. But here's the thing. Nung kinuha na sila para sa King's Palace, halika dito kung Kristiyano to maganda sa opisina to. Kasi ano to honest. Mapagkakatiwalaan natin to. Kristiyano yan Membro yun ng Christian Bible Baptist Church, Port Bonifacio, Taguig. Punta na dito, kunin mo. Dinala sa King's Palace. Pero pinalitan yung pangalan. Shadrach meaning command of Aku. Who is Aku? The Babylonian god of the moon. Meshach meaning guest of a king. Mula sa isang pangalang Mishael na nagpo-proclaim na who is like unto God, naging guest na lang ng hari. Abednego, which means servant of Nabu, another god. You see that? Ano makikita nyo? Pinalitan sila ng pangalan na hindi na affiliated sa Diyos, kundi affiliated na sa mundo. Bakit? Because they are in the King's Palace. Kinuha sila, saan mo ko dadalhin? Hindi ako pwede sa ganyan kasi Kristiyano ako, naniniwala ako, may standard kami ganito. Lalagyan naman kita sa King's Palace
Siguro Malacanang ba, sir? Dadali naman kita sa King's Palace. Kasi alam mo kung bakit ka na-qualify dyan? Kasi maliwanag yung sinasabi ng Bible. Kaya ka qualified sa King's Palace, skillful ka eh. In all wisdom, cunning in knowledge, understanding science, and an ability to stand in the King's Palace. You see, at sabi pa dito ng Bible, they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans. So, bagay na bagay sa kapalaso. Maganda yan. Siyempre, tayo naman, ang nangyari ngayon, ito sa kanila, force pa ito, hindi naman ito willing eh. Pinakikita ko lamang po sa inyo, mga kapatid, kung anong ginagawa ng mundo, katulad ng sinabi ko sa inyo last time. Anong nangyayari, mga kapatid? If we are not going to be careful, Satan can deceive us. Naakala natin, pinapadala niya pa yung pangalan nating Kristiyano kasi napapaligiran ka rin naman ng mga Kristiyano. Dito ka kasi mga Kristiyano ka, maganda yan, dito ka para mapaligiran ka. Kasi puro-puro tayo, ano tayo, it's a Christian company. Na may taong bakla, na may namumuhay, na may kasama kang namumuhay out of wedlock, na sikat ang bisyo pag may party. Pero, Christian company. Dali natin tong isang Kristiyano kasi alam kong pagkakatiwala ito eh. Lalo na kung nakapagdala ka pa ng kasama mo sa trabaho sa simbahan, alam mo siya na maganda yung simbahan niya. Kunin mo yan. Pag hindi tayo naging maingat, mga kapatid, because Satan might trick us na, makakagawa ako ng pangalan doon makikilala ako doon Kasi siyempre, pambira, God bless me with this knowledge. But if we're not going to be careful, Satan might change the name. Getting the credit of God. Changing the name para makilala ka na sa mundo. Ang akala mo, credit pa ng Diyos yung naitataas mo, hindi. Nasa mundo ka na. Kaya ako sinasabi yan sa inyo, mga kapatid. Because in this situation, pinalitan man yung kanilang pangalan at maaaring dumating ka sa ganyang sitwasyon. But you have to make it sure that in Daniel chapter 3 verse 23 to 25, you can do the same thing. Ano sabi sa Daniel chapter 3 verse 23 to 25? Maliwanag po yan, we still have time. Sabi po ng Biblia, sa chapter 3 verse 23 to 25, sabi po ng Bible sa verse 23, and these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego fell down bound into the midst of the burning fiery furnace. And Nebuchadnezzar the king was astonished, and rose up and haste and spake and said unto his counselors, did not we cast three men bound in the midst of the fire? They answered and said the king, true, O king. He answered and said, lo, I see four men loose, walking in the midst of the fire, and they have no hurt. And the form of the fourth is like the Son of God. Brethren, maliwanag sinasabi ng Biblia na kahit pinalitan ng mundo ang kanilang pangalan, kahit pinalitan ng isang tao na mayroong posisyon ang kanilang pangalan, sila pa rin ay nanindigan, mga kapatid, sa pangalang ibinigay sa kanila ng Diyos. Nanindigan pa rin sila, mga kapatid, sa kanilang dignified identity. Their names that is worthy of respect because they still know, I am not Shadrach, I am not Meshach, I am not Abednego. My name is Ananiah, my name is Mishael, my name is Azariah, and we are the children of God. The question is this morning, brethren, is that your name? Ngayon, kung saan tayo kabilang, you might be in a so-called, sabi ko sa inyo kanina, illustration, Christian company. You might be in a Christian school. But the question is, are you still living in your dignified identity? O baka pinalitan na nila ang iyong pangalan? Remember what Pastor Hill said? You see, what Satan is trying to do, brethren, is what? Satan is trying, listen to this, Satan is using the world because once he changed our name,
He knew that He can change our game. Ulitin ko mga kapatid. Once Satan knew that once he changed our name, he can change our game. Bakit ko sinasabi yan? Young people, may staying alive kayo. Team preparation, may the preparation kayo. But what's your name in your school and in your office? What's your identity? What's your identity in your school? What's your identity in your office? For us adults, we have the Baptist lunch every Tuesday and every Friday for the fathers and for the mothers. But the question is, what is your identity? Are we living in dignified identity o baka hindi natin namamalayan mga kapatid, tayo ay namumuhay na tayo sa isang pangalang binibigay sa atin ng mundo? We have to be careful because the world wants the credit of the Lord. Kasi alam din ng mundo na sa Diyos lang ang may maayos na pangalan. Kaya nga mga kapatid, siya sa atin sarili natin ngayon. Ngayong umaga po na ito, how does the world knows us today? You see, how does the world knows us today? Mga kapatid, going back to our main text, a good name in God's Word today is now hard to be attained by the world. Bakit? Because they have the unbiblical way of doing things to uphold their identity. Now listen, as I said in the Sunday school, we have to be grateful to God because there is one name. There is one name that is above every name in Philippians chapter 2 verse number 9. That is above every name, and thank God that that one name is the reason why we have our salvation and the power to live the Christian life with a dignified identity. Mga kapatid, this morning, as we end our service, let's go out of this church, out of this auditorium, choosing to live with a good name. Choosing to live with a dignified identity and not choosing the valuable things of this world. Brethren, let me remind each one of us, brethren, sa mundo po natin ngayon, sa mundong ginagalawan po natin ngayon, he can deform us. Satan will always deform us to be against the world. He will always bend our identity. He will always bend our identity. Yung pagkakakilanlan niya po, pagkakakilanlan natin bilang isang Kristiyano, iko-compromise ng diablo yan. Hindi siya aantay ng pagkakataon, maghahanap ng pagkakataon. Hindi ka niya aantayin, babagsak ka rin. No, hindi, bababagsakin kita. Hindi siya mag-aantay na masisira ka rin. Hindi, sisirain kita. Ganyan ang diablo. If we're not going to live with dignified identity, wala tayong kapangyarihan na lumaban sa diablo pagdating sa bagay po na yan. Just like Ananias, Mishael, and Azariah. Pinalitan man ang kanilang pangalan, basta they live up with dignified identity. Kaya kahit nandoon na sila sa fiery furnace, pinakita ng Diyos, hoy, yung nilagay nyo sa fiery furnace, hindi yan si Shadrach, Meshach, Abednego. Mga bata ko yan. Kaya nga tingnan nyo, kasama ko sila, oh. Magkakasama kami dito, bata ko yan. Si Hananiah, si Mishael, at si Azariah yan. Hindi yan si Shadrach, Meshach, Abednego. Sila yung mga binigyan kong pangalan na nagpo-promote ng aking pangalan. Ngayong umaga na ito, same situation kaya tayo. Paglabas ng ating auditorium, same situation kaya tayo. Mga kapatid, Diyos lang at tayo ang nakakaalam if we are living with dignified identity. It doesn't matter what you possess. It doesn't matter what you possess. It doesn't matter what kind of career achievements you have. It doesn't matter what education or secular education you have. It's all about Christ's dignified identity. Alam mo, nakakatuwa sa Panginoon, mga kapatid. Kahit anong gawin nating pagmamalaki, akalain mo, kailangan mo pa magdugtog ng PhD, DD, DOR, lahat na idudugtong sa pangalan.
Parang kagabi, nag-uusap kami na pastor. Talaga namang, yung pagkakakilala na sa mga ibang pastor ngayon, wala na yung salitang pastor. Bishop, reverend, pastor tsaka preacher, di na uso ngayon. Papaalala ko lang mga kapatid, ayaw po ni pastor na tinatawag, mas gusto ni pastor na tinatawag siyang pastor. At wala nang iba. Pinapaalala ko lamang po sa ating lahat. Bilang miyembro ng simbahan po na ito, na pastor, na binigay sa ating pastor, si Pastor Hill, ang gusto niyang tawag sa kanya ay Pastor Hill Laurena. At siya lang po ang nag-iisang pastor ng simbahan po na ito. Maganda ng malinaw, sir. Maganda ng malinaw. Siya lang ang tanging nag-iisang pastor. Wala na po tayong tatawagin pastor dito. Si Pastor Hill M. Laurena lamang. Kaya ako po yung sinasabi sa bawat isa po sa atin. Mga kapatid, ganyan po ang mundo ngayon. Kailangan maglagay ng adjectives. Kailangan maglagay ng kung ano-ano pa. Kahit anong ilagay mo. Kahit pa Lord Conrad. Sa Diyos, isa lang. Just Jesus Christ alone. Just Jesus Christ alone. Tapos na. Wala na. Siyang pwede magsabi na, sa kanya naman talaga yung salita na yun eh. Wala na, finish na. Siya naman talaga nagsabi nun eh. It is finished. Siya lang ang pangalang makakapagsabi nun. Kaya nga sinasabi ko sa atin, bawang mga ngayong umaga mga kapatid, kung tinanggap natin yung pangalan na yon, praise the Lord, we can live in dignified identity. Choose the good name. Choose the good name and live with dignified identity. I hope the message is clear. Our most gracious Heavenly Father, O God, thank you so much for this message that you have given to us. Salamat po, Panginoon. At sa oras po na ito, biniyayaan niyo po kami muli ng pagkakataon na masiyasat ang aming pong mga sarili at makilala kita ang totoo naming kalagayan sa harapan po ninyo. O Diyos, I've done my part, O God. This is your message, not my message, O God. Please continue to help each one of us, O God. Continue to help us, O God, every day, on our everyday lives, to live our life with dignified identity as given by you alone, O God. Salamat at kayo po ang Diyos namin. Salamat at kayo po ang Panginoon namin. Salamat at kayo ang tagapagligtas po namin. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasalamat sa inyo. At sa oras na ito, mga kapatid, if the message is clear, let's make business with God.
Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa amin. Thou knows what's in my heart, O God. At ngayon po, nasumpungan niyo po ang inyong pong mga anak, tiklop-tod, nakikipag-uusap po sa inyo. Thou knows what's in their heart as well, O God. You hear our prayers, O God. Please, continue to help us to grow more in living our lives with dignified identity so that patuloy po namin kayong maitaas. And just like what you said, O God, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Na sa ganun, Panginoon, marami pa pong tao, Panginoon, ang mailapit po sa inyo, O Diyos. Yes, O God, in this world, it's not easy, O God, to live our lives with dignified identity because Satan is always out there working, Panginoon, na kami po ay kanya pong makompromise. But, O God, we believe that greater is you that is in us than he that is in this world. Greater is your name, O God. Once again, all the glory belongs to you only, O God. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. I believe we can shout aloud amen for that preaching. Amen.